Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Just recently, naging topic yung dapat ba talagang bigyan ng teaching loads yung ating mga principal or bakit hindi raw nagtuturo yung ating mga principals. Alam nyo, nag-ugat itong issue na to dahil sa statement ng isang senador na parang sinasabi niya na dapat magturo kaming mga school principals. At dahil dito, nagkaroon ng reaksyon yung mga national associations ng mga principals like NAPSI sa secondary at PESPA sa elementary. Alam nyo, yung national associations na binabanggit ko, ito yung mga samahan ng mga secondary principals at elementary principals. At si Sir Bong naman, bilang isang principal, at alam nyo, si Sir Bong ay presidente ng mga secondary principals dito sa Division of Caloocan, ay apektado rin nung statement ng ating butihing senador. Kaya gusto ko rin magbigay ng aking saloobin. Alam nyo, yung mga personnel natin sa schools ay maaari natin sabihin na may dalawang category. Una ay teachers category at yung isa naman ay pwede nating sabihin na non-teachers category. Sa non-teachers category, ito yung mga personnel natin na may position na hindi ko lang alam kung particular kayo sa mga non-teaching positions na ito, admin aid. Meron tayong admin aid 1 to admin aid 6 sa pagkakaalam ko. ADAS or administrative assistant at AO or administrative officer positions. At itong mga position na binabanggit natin, silang lahat ay non-teaching, hindi sila nagtuturo. Besides, yung mga degree nila ay hindi naman education. Then, yung isang category ay teachers category at itong teachers category ay mayroong mga positions. Gaya ng sinasabi ni Sir Bong, ang teachers category ay may mga positions tulad ng teacher 1, teacher 2, teacher 3, meron ding master teacher 1 to master teacher 3. At meron ding head teacher 1 to head teacher 6. At yung mga principal positions. From principal 1 to principal 4. Alam nyo, kung hindi nyo itatanong, si Sir Bong ay principal 4. Sa teachers category, ang teaching personnel lang dito ay yung teacher positions at master teacher. Yung head teacher positions, it can be teaching and non-teaching. Pero ang principal na katulad ni Sir Bong, nasa teacher category nga kami, pero kami ay non-teaching. Alam nyo, maraming DepEd issuances na nagsasabi na walang teaching loads ang mga school principal. Kasi ang work ng principal ay school administration. Alam nyo, even sa career progression, ine-emphasize doon yung dalawang career path ng ating mga guro. Classroom teaching at school administration. Kung ikaw ay classroom teaching, ang positions journey mo ay from teacher 1 to master teacher 5. Ang school administration naman ay principal 1 to principal 4. Kaya kung ang tanong, dapat bang may teaching loads kaming mga principal as regular work namin? Ang sagot ay wala. Pero kung nais ng principal na magkaroon siya ng teaching loads, ito ay pwede at hindi ito binabawal.
ang isang legal basis pa kung bakit walang teaching loads yung ating mga principals katulad ni Sir Bong, kasi ang RPMS ng ating mga principals ay OPCRF. Ang guru naman ay IPCRF. Ang mga CRA at objectives ng aming OPCRF ay tungkol sa school administration or school management. Yung ating mga guru naman, yung inyong mga CRA at objective sa inyong IPCRF ay more of classroom teaching or classroom performance. Meron ba kayong natutunan sa ating topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.